Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 1, Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagbuo ng diskursong impormatibo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa A. Layon, magsalaysay at maglahad. B. Kahulugan. C. Tagapakinig, tagapanood at mambabasa. D. Konteksto. E. Tono at damdamin. At F. Pananaw ng tagapagsalita o manunulat, una at ikalawang panauhan. F. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. G. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso. A. Naglalahad, pagsusunod-sunod sa panuto, hakbang at proseso. H. Nakabubuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig o mambabasa at konteksto. A. Naglalahad, pagsusunod-sunod sa panuto, hakbang at proseso. I. Nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. A. Pagtuunan ng tingin. B. Pandama o paghawak. Nilalaman, pagtatayang batay sa pagganap o performance-based assessments, pagbuo ng diskursong impormatibo, pagsusunod-sunod sa panuto, hakbang at proseso. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Buuin natin ang concept map tungkol sa tekstong impormatibo. Impormatibo, ito ay nagbibigay impormasyon, nagpapaliwanag at makatotohanan. Impormatibo, ito ay nagbibigay ng impormasyon. Layunin ng tekstong impormatibo na maghatid ng bagong kaalaman. Impormatibo, nagpapaliwanag. Nililinaw nito ang mga ideya o konsepto. Impormatibo, makatotohanan. Ang nilalaman ay batay sa katotohanan at may ebidensya. Magbigay naman ng mga halimbawa ng tekstong impormatibo. Sagutan natin. Una, balita. Pangalawa, panuto. Pangatlo, hakbang. Pang-apat, proseso. A. Tukuyin ang katawagan sa mga pagkaing nakalarawan. Gamiting pantulong ang binabanggit na katangian ng bawat isa. Paboritong ihanda ng bawat Pilipino. Sa lutong ng balat ay panalong-panalo. Nakahain tuwing may salo-salo. Sa Cebu, tiyak ito'y matatagpuan mo. Ang sagot, lechon. Iba-iba ang palaman, tsokolate, ubet pandan, masarap kapag iyong sinubukan. Bilog ang hugis at ubod ng nipis. Handa ka na bang ito'y matikman? Ang sagot, piyaya.
Malapot na gata sa dahon ng gabi. Totoong maanghang dahil sa dami ng sili. Kapag inulam, ika'y mapaparami. Sa sobrang sarap, wala kang masasabi. Ang sagot, Bicol Express. Gawa sa sariwang gatas, puro at malinamnam, nakabalot sa makukulay na sapin na pinag-ukulan ng panahon at ibayong pansin. Sa lalawigan ng Bulacan, iyong tuklasin. Ang sagot, pastillas. Mainit na sabaw iyong higupin dahil kabamoy kanyang papawiin. Maamong tuka, wag sana sa iyong tumingin, upang laman niya'y tiyak mong sulitin. Ang sagot, balot. Balot. Mga gabay na tanong. Una, sa lahat ng pagkaing Pinoy, ano ang pinakapaborito mo? Sabihin ang ngalan ng luto at ilarawan ito. Ipaliwanag din kung bakit mo nagugustuhan ito. Pangalawa, nagluluto ba kayo? Bakit kailangang maging maalam at marunong tayong maghanda ng mga pagkaing Pinoy? Paglinang sa talasalitaan. Talasapan. Bago matakam sa isang masarap na reseping Pinoy, alamin muna ang kahulugan ng ilang salitang ginagamit sa mga recipe at sa pagluluto. Sagutin ang mga tanong sa ikalawang hanay ng chart. Narito ang talahanayan na inyong sasagutan. Narito naman ang halimbawang sagot. Sauce o sarsa? Talakayan. Nagugustuhan namin ang fishball nila dahil masarap ang inilalagay nilang sauce. Roasted, prito o malutong. Talakayan, kapag roasted ang pagkain, maaaring ito ay naihaw o naprito. Plating, paglalagay sa plato. Talakayan, di ba mas nagaganya kang kumain kung maganda ang plating ng pagkain? Aroma, amoy. Talakayan, natatakam ka rin ba dahil sa aroma ng pagkain na halata kahit malayo ka rito? Optional na sangkap, maaaring hindi ilagay. Talakayan, makapagluluto ka pa rin ba kung ang sangkap ay optional? Igisa, iluto sa konting mantika. Talakayan, kung iprito mo, maraming mantika ang kailangan mo, subalit kung igisa mo ay konti lang. Dinikdik, tinadtad ng maliliit. Talakayan, mas malalasahan ang sangkap kapag dinikdik ito. Ikalawang araw. Ngayon ay pipili tayo ng isang masarap na pagkaing Pinoy na paborito ng marami, ang adobo. Manonood tayo ng isang video kung saan ipinapakita kung paano ito niluluto. Habang nanonood kayo, panoorin ng mabuti ang mga sangkap, ang paraan ng pagluluto at ang tamang pagkakasunod-sunod. Pagkatapos ng video, pag-usapan natin kung bakit ito espesyal at bakit ito gustong-gusto ng maraming Pilipino.
Ngayong araw, magluluto tayo ng chicken adobo para sa ating pamilya. Simulan na natin! Mga sangkap: 1 kilong karne ng manok, choice cut, 1/4 tasang mantika, 4 clove ng bawang, hiniwa ng maninipis, 1 pulang sibuyas, hiniwa, 4 clove ng bawang, dinikdik, 5 dahon ng laurel, dinurog na pamintang buo o black pepper ayon sa panlasa, 1/2 tasang toyo o soy sauce, 3 to 4 tasang tubig, 2 to 3 kutsara ng asukal, roasted garlic at parsley, pampalamuti o garnish. Mga hakbang sa pagluluto ng adobo. Una, igisa ang bawang at sibuyas sa mantika. Pangalawa, ilagay ang manok at hayaan itong mamula. Pangatlo, idagdag ang dinikdik na bawang, dahon ng laurel at paminta. Pang-apat, ilagay ang toyo at tubig saka pakuluin. Panglima, timplahan ng asukal, takpan at lutuin sa mahinang apoy hanggang lumambot. Pang-anim, hayaang kumulo hanggang sa lumapot ang sabaw. Pang-pito, ihain na may roasted garlic at parsley sa ibabaw. Plating o paghahain o pagpapakita ng resulta ng niluto. Ayan, ilalagay na natin ang ating niluto. Tapos, lalagyan natin ng ating sauce. Siyempre, para sa ating final, lagyan natin ng toasted garlic. Sarap! At parsley. Optional naman tong parsley. Ito na ngayon ang ating chicken adobo. Pagtikim sa niluto at paglalarawan sa lasa nito. Tikiman na! Dito ako kumukuha para hindi ko na magalaw yung naka-plating para sa mag-anak ko. Tapos, gusto ko kasi sinasabaw ang sauce ng adobo sa kanin. Sarap! Ang sarap! Ang sarap talagang kumain. Mapauubos natin tong kanin. Yari tayo! Pagbibigay ng isa pang paglalarawan sa recipe. Perfect na perfect talaga itong ating chicken adobo na panghanda sa ating pamilya, mapa-lunch, dinner o kahit sa handaan. Mga birthday na yan, hindi mawawala ang ating adobo. Advertisement. Kung gusto mo naman ng isa pang adobo recipe na masarap, itry mo din yung iba pang adobo recipe sa aking channel. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka sa Pinoy recipes natin. Talakayin ang isang magandang paraan ng paglalahad ng isang recipe sa pamamagitan ng vlogging. Mungkahing kayarian. Una, panimula. Mga paraan. A. Sabihin kung ano ang lulutuin. B. Magbigay ng ilang paglalarawan sa recipe. C. Hikayatin ang mga nakikinig upang alamin ang pagluluto o paghahanda nito. Pangalawa, gitna. A. Mga sangkap. Hindi kailangang isa-isahin ang mga ito dahil nakikita naman sa mga hakbang. Ang bahaging ito ay maaaring tanggalin. Kung tatanggalin, dapat ay sabihin ang dami ng bawat sangkap habang sinasabi na ang mga hakbang. Mga kagamitan. Kung kinakailangan banggitin ang mga kagamitan, lalo na kung may kakaibang gagamitin. Mga hakbang, ilahad ng maayos ang mga magkakasunod na hakbang sa pagluluto. Dagdagan ng mga paliwanag kung kailangan. Gumamit ng mga panandang diskursong tulad ng una, pagkatapos, muna, na, at iba pa.
Wakas. A. Plating o paghahain o pagpapakita ng resulta ng niluto. B. Pagtikim sa niluto at paglalarawan sa lasa nito. C. Pagbibigay ng isa pang paglalarawan sa recipe. At D. Advertisements. Ngayon ay bubuo tayo ng isang pasalitang diskurso o pagsasalaysay tungkol sa pagluluto ng adobong manok. Gagamitin natin ang kayarian ng tekstong naglalahad na tinalakay natin kanina bilang gabay. Tandaan, natural lang dapat ang pagsasalita. Parang kinakausap lang ninyo ang inyong mga kaibigan o mga kapamilya, hindi kailangang formal. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Ano ang paborito mong pagkaing Pinoy? Gumawa ng balangkas ng diskursong impormatibo tungkol dito. Sundin ang balangkas na iminungkahi. Narito ang balangkas. Pamagat, pagluluto ng patlang. Panimula, gitna, mga sangkap. Mga kagamitan. B. Mga hakbang. Lagyan ng bilang ang mga hakbang. At panghuli, wakas. Ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto. Bakit kailangang maging maalam sa pagluluto? Sagot, kailangang maging maalam sa pagluluto upang makatipid, makakain ng masustansyang pagkain at maging handa sa pang-araw-araw na buhay. Isa rin itong paraan ng pag-aalaga sa sarili at sa pamilya. Bakit kaya iba-iba ang pamamaraan ng pagluluto ng mga Pinoy sa iisang recipe? Sagot, iba-iba ang pamamaraan ng pagluluto ng mga Pinoy sa iisang recipe dahil sa magkakaibang panlasa, kaugalian, nakasanayan sa bawat lugar o pamilya. Inaangkop din nila ang sangkap ayon sa kung ano ang available o abot kaya. Ano ang masasabi mo sa ating mga Pilipino sa paraan ng pagluluto natin ng mga pagkain? Sagot, ang mga Pilipino ay malikhain, praktikal at may malasakit pagdating sa pagluluto. Ginagawa nating espesyal ang kahit simpleng sangkap at pinaghahalo natin ang tradisyon at sariling panlasa para makabuo ng masarap na pagkain. Ipinapakita rin sa ating pagluluto ang pagmamahal sa pamilya, kultura at pagkakaisa. Ngayon, pumili kayo ng isang lutong Pinoy na gusto ninyo. Gamit ang balangkas na tinalakay natin, gagawa kayo ng isang maikling sulating impormatibo at ilalahad ito ng pasalita. Kung kulang ang oras, pwede ninyong i-video ang inyong presentasyon at ipasa bilang vlog. Sundin ang gawaing ito na nadisenyo salig sa modelong GRASP. Goal, role, audience, situation, products, at standard. Ikaw ang isa sa mga pinakasikat na chef sa Pilipinas. Mayroon kang YouTube channel kung saan mo ibinabahagi sa publiko ang mga lutong Pinoy. Gagawa ka ng isang bagong vlog tungkol sa isa namang reseping Pinoy. Paghahandaan mo ng mabuti ang pagre-record sa video at ire-record mo ang paglalahad ng reseping napili mo upang maunawa ang mabuti ng mga manonood
ang mga hakbang at magustuhan nila ang iyong presentasyon. Sisikapin mong mahikayat sila upang subukan din ang recipe. Ang video ay 4 to 6 na minuto lamang. Ang mga sasabihin mo sa vlog ay dapat na nakabatay sa balangkas ng tekstong impormatibo na napag-usapan sa klase. Maliwanag ang paglalahad sa mga hakbang ng recipe at nakahihikayat sa mga manonood. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in